In every transition of God in our lives, at times, ang kanyang pagkilos hindi po natin maulaman. Yan po man naghihintay Diyos sa isang puso na lagi naghihintay sa mga bagay na isagawin sa ating mga buhay. So sa mga po nito, okay, are you ready for the PowerPoint? Sa ating kong pagbabasa sa salita ng Panginoon, and I hope you're all reading God's Word, okay? In every revival, in every Word of God, sa kanyang pagkilos natin, at ito po ang pinadalaman at nakikita sa ating kalbignan. Listen, in every revival, in every move of God, there will be a new revelation, a new move, okay, in His Word. We cannot separate the Spirit of God moving and His Word in our life. So we put emphasis on the Word of God. Okay? Hello? So I hope today, kung wala pa kayong Bible, okay, anahin po sana pagsama sa inyo, kumuha tayo ng mga Bibles. Hello? So kung wala pa kayong Bible, kausapin niyo po ako mamaya, kung sino sa ating mga leaders, so we will try to secure a Bible for each and every one na wala pang Bible. Okay? At yung maraming mga Bibles naman over the years, na kainahin mo dyan, okay, please give them to us because you know, kung magbibili tayo ng Bibles, it will take time, expenses. So if you have extra Bibles that you could share, so we would like to welcome them. So, sa inyong pag-aaral sa salita ng Panginoon, okay, hindi ba nasusungan na minsan, di ba, you can identify into a particular character. Halimbawa sa Old Testament, tatangin mo mga bata, sino ang paborito mong character? Minsan sa nilang paborito mong character, sino kaya? Sino kaya yung paborito character? Or yung kanilang nagustuhan na nagkwento, minsan si Jonah, di ba? Yung si Jonah na kinain ng whale, yung mga isda, katapos yung luruan. So meron kanya-kanyang mga bata o tayo sana, meron kanyang natutunan ng mga character sa Bible. Hindi ba? Na somehow you could relate with them. So this morning, I would like to talk about a particular person. Ang tawag ko ay siguro kahit makakasala ka sa pananampalataya, ito ang unang pagkakataon ninyo na marinig ang kanyang pangalan. Ang kanyang pong pangalan, ito siguro sa tao na maging sa bagay na matutunan ang kanyang buhay. Pero hindi dapat tumaran. Okay? So, ang kanyang pangalan po ay si Uza. Okay, have you heard the name Uza? Sa English ay Uza. Okay? So, that's it. So, now let's read the scripture. 2 Samuel chapter 6 verses 1. Okay, so read along with me. He and all his men set out from Baalah or Kiriath Jearim of Judah to bring out from there the ark of God, which is called by the name of the Lord Almighty, who is enthroned between the cherubim that are on the ark. He set the ark of God on the new carts and brought it from the house of Abinadab, which was on the hill. Uzzah and Ahio, sons of Abinadab, were guiding the new cart with the ark of God on it, and Ahio was walking in front of it. David and the whole house of Israel were celebrating with all their might before the Lord, with songs, with harps, lyres, and tambourines, sistrums, and cymbals. When they came to the threshing floor of Laban, Uzzah reached out and took hold of the ark of God. Because the oxen stumbled, the Lord's anger burned against Uzzah because of his irreverent act. Therefore God struck him down, and he died there beside the ark of God. Alam niyo ang nagkakaroon ito sa akin. Sa ginawa ito ng Diyos kay Uzzah, and pinusta nila. Okay? Now let me give you a context of this account or this story. David, at this time, he was able to bring the two kingdoms, the northern kingdom and the southern kingdom. That was maghiwalay yan ang nation of Israel. Now, David has just conquered Jerusalem and was making it the capital of Israel. Kasi po ang Jerusalem, siya po kalignan ng bansang Israel. Kaya itong ginawang
capital po ng Israel. Dito natin makikita na ang pag-ibig po ng Diyos pag-ibig po ng Diyos kay David, that David loved the Lord as well so much that he wanted God at the center of his world and of his nation. So David sought out the Ark of the Covenant to bring it into Jerusalem from the town of Kiriath Jearim in Manasseh, where it had lain dormant and used in the worship of the nation as far as we can tell for about 100 years. And what was the Ark doing in Kiriath Jearim? Well, approximately for 100 years previously, Israel been engaged in war with the Philistines. E paano pag-aaral ngayon? Anong ginagawa po ng Ark of the Covenant? Ang kapanatipan. Tandaan niyo, the Ark of the Covenant is a symbol of the presence of God. Sa Basilis of God, it's very sacred. Hello? That's very sacred. So, dito po sa Kiriath Jearim, nanatili po ang Ark of the Covenant for 100 years. So, kung natin babalikan 100 years before, bakit ko napunta doon sa lugar niyon? So, we will have a timeline here, okay? We will study the Ark of the Covenant. Pagkalipat dito, para hindi po mauluman ang kwento ni Uzzah, okay? So, magbabalik po tayo 100 years, okay? Dito po, ang Israel po ay nakikipagdigma sa mga Pilisteo, okay? So, dahil po ang Israel have been guilty of walking away from God and disobeying His will for their nation, and as a result, they were losing badly to the Philistines during this battle. So, as it became apparent, nakikita nila na mga Pilisteo po ay nagtatagumpay dapat sa kanila, pero meron sa tao nakaisip na, bakit hindi natin kunin ang kapanatipan? Okay? Ilagay sa unahan ng mga ating pakikipaglaban laban sa mga Pilisteo. They figure it out kapag ang kapanatipan nila po, ang papalang Diyos isa sa kanila, okay? At yan sila po ay mapawagi sa kanilang pakikipagdigma sa mga Pilisteo. Unfortunately po, for Israel, God stayed home. The Philistines slaughtered Israel's army and took the Ark of the Covenant home with them in the city of Ashdod as a trophy of war. So yun po ang nangyari. Because they have disobeyed God as a nation, so God didn't go with them during this battle until that Ark of the Covenant was taken. Kinuha mismo ng kanilang makakaway at nila sa kanilang syudad doon sa Ashdod bilang itang trophy nila sa kanilang pakikligma. Now, what do you do with the trophy? Okay, you display it in the common places, di ba? So, yun ang ginawa ng mga Pilisteo. So, the first thing placed the Ark in the temple of their God. Dito mo nililagay. Nung makahuli ng kapanatipan, nililagay na sa templo ng kanilang Diyos-Diyosan at pangalan ng kanilang Diyos-Diyosan ni Dagon. Ano yung ang Dagon? Ang Dagon, ang itsura po ng Diyos nila is half man and half fish. Kalaking tao, kalaking isda. So, nilagay ka ba ng diba sa tabi ng kanilang Diyos, okay, si Dagon, at sinagawa si Dagon, nag-alay po ng kanilang handog, at umuwi sila at natulog. Kapag isa sa umaga, si Dagon, okay, ang mukha niya po ay bagsak sa sain o sa payment. So, ang nangyari po, hindi lang nasa yun, okay, baka meron lang nangyari. So, kanilang ginawa, ikinasuloy si Dagon sa kanyang kalalagyan, okay, nag-aray ng kanilang mga handog, o yun ang ginawa, pagkatapos, umuwi sa tulog, ginawagan. Ang nangyari po, lumay-lumo, makikita na si Dagon. Ngayon, si Dagon po parang pa. Hindi na nakasubsok sa payment o sa sayin, eh, hindi po, puto lang yung ulo, puto lang yung pagkaway. Hello? So, nangyari po dito, pagkatapos ng pakikitungo ng Diyos, Dagon, ang nangyari mo naman, hinarap ng Diyos ang mga mamamayan po ng Ashdod. Okay? Ang Ashdod po sa syudad ng mga Pilisteo. Ang nangyari po, nagpadala ng Diyos ng mga estado ng mga, ang tawag po dito sa Ingles ay mga vermin. Sa Bible, vermin, ito sa Bakura. So, nagpadala ng Diyos. Kaya sa syudad nito. So, nangyari po na pag-isip ng mga ang hari ng syudad nito na ipagigay o ilipat ang kabanatipan sa limang syudad po ng mga Pilisteo. At saan po pumunta? Okay? Ang kabanatipan nagpapadala ng salita ng Diyos.
nangyasalo at mga karamdaman at mga rats, mga daga. Okay? So, nakaroon po ng outbreak na ito. So, ang nangyari po, finally po, the Philistines decided it was time to return the ark of Israel. And they placed it on a new ox cart and placed the chest alongside it. So, napagtanda po nila na ibalik ang kapanatipan. So, ang ginawa po nila, okay, to flash that PowerPoint please. The Philistine priests had advised the photo, ang advice ng kanilang mga pare, make models of the tumors of the rats that are destroying the family and be honored to Israel's God. Perhaps he will get this hand from you and your gods and your land. So, ayun po nakalagay po. So, here we can see the ox cart brought the ark back to Israel to the city named Beth Shemesh, with the chest containing the gold objects, and placed them on the large rock. On the day, the people of Beth Shemesh offered burnt offerings and made sacrifices to the Lord. Alam niyo kung bago sa inyo, very interesting po yan. Pero tingnan niyo, Ark of the Covenant, natalo pa sa Israel, 100 years ago, pagkatapos nilipat sa mga syudad ng Filisteo, ngayon po, ibinalik doon sa Israel at inilagay po sa isang karwahe. At sa pagbabalik po nila, meron po silang model na tumor, na itlog, okay, at na mga daga para peace offering para sa bansang Diyos ng bansang Israel. So, ano nangyari po? Habang nandun po sa Shemesh at Ark of the Covenant, okay, nagandog ang mga Israelita doon, masaya na ang kamanitipan ay nandun, kaya lang meron sila parang yung pagkakamali. Ang pagkakamali nila, tinignan ang loob ng kamanitipan. As also yun, sa reality, men died on the spot. Di ba po, kailangan na mamatay? This is so outside the city of Shemesh, and they had the ark of the move to Kiryat Jearim, okay? And there remained for the next 100 years until David decided to bring it to Jerusalem. Kaya doon po napunta, okay? Ang kapanatipan. Okay? Dahil ayaw mo sa dadali, pero pagkakamali, meron mo namamatay. No? So, hindi po napunta sa Kiryat Jearim, ganyan po, doon po sa are you following with me, guys? So, this of course brings us to our story. Okay? So, Kiryat Jearim, papunta na sa Jerusalem. Sa pagkakataon na ito, si David, pinagsama niya ang bansang Israel, hindi na divided ngayon, at nasa gitna, okay? At sa Jerusalem, siya sentro ng lahat ng pananambahan ng bansang Israel. So, dito po mapasok na yun ang ating kwento. Okay? Hindi po kasaysayan, no? Napakahirap kapag alam mo yung context ng kasaysayan ng ating binasa. So, ngayon, now we have been residing at the home of Abinadab for 20 years now. No, po sa Kiryat Jearim. 20 years na, no? Nananatiling po ng kabanatiman. And when David came, he wants the ark to move to Jerusalem, ang dalawang anak ni Abinadab, si Uza at Ahio, went alone. Okay? So, tingnan natin. Okay, next, our point. Let's read this. Ahio was leading the oxen, and the priest Uza was walking alongside the ark. And all the while David and the whole house of Israel was celebrating with all their might before the Lord with songs and with harps, lyres, and so on. Kaya ako po dinadala. Tingnan, dinadala na kayo, no? Yung kabanatipan. Doon sa Jerusalem. Ang nangyari po, meron ang karwahe kung saan sakay yung kabanatipan, ito po yung tumama, okay? Sa isang magaspan o bato, at meron pong tendency na ang karwahe yung kabanatipan na yung labas, baka mahulog po. Kaya ginawa po ni Uza, inawakan niya. Inawakan niya po para mahulog yung kabanatipan, pero sa oras po yun, nagalit ang Diyos at pinatay niya si Uza. Nandiyo ba kayo? Ako tanong ko matagal na panahon. Ako ay napapasok na naman. Bakit ang ganda na intention ng taong ko? Ayaw na mahulog ang kabanatipan. Okay? Nag-inalalay na, pagkatapos, pinabisa ng Diyos. Hindi ba? So, yun po ang ating pag-aaralan ng mga. Amen? So,
Alam mo ninyo, nung mangyari ito, si Aling David, siya po nagalit. Sapagkat hindi niya alam, wala siyang clue, bakit nangyari ito? Ginawa niya, minsan niya dapat gawin, okay, para sa paglilipat ko ng mabantipan, pero sa kabila nangyari ito, namatay pa ang tao ito. So, tignan po natin ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Next PowerPoint. Ito po ang dahilan ng dahilan, okay, ng kanyang pagkamatay, ni Uzzah. The Bible tells us in verse 7, the Lord's anger burned against Uzzah because of his irreverent act. Ano yung irreverent act? Walang paggalang. Therefore, God struck him down and he died there beside the ark of God. Ang tanong ko, hindi po ba yung isang irreverent act? What had he done wrong? Well, he lost the ark. Alam ko yun hindi po niya pagkalatipan. Yun po sa Diyos ay hindi paggalang. Bakit po? Sa Numbers 4:15, ito pong mag-sing. Take note, ginang po natin itong dahilan. Sa Numbers 4:15, tell us, ito pong dahilan. Noong po kasi nagpasok na po, lagi ko tinatanong, bakit ito nangyayari? Kasi parang may contradiction. Pero sa habang pagpapatuloy sa masayasan sa tanong Panginoon, ito makikita natin. Numbers 4:15 tells us that only the Kohathites, a family of the tribe of Levi, were allowed to carry the ark. And even they were told that they must not touch the holy things or they will die. But if they couldn't touch the ark, how were the Kohathites supposed to carry the ark, isn't it? So sinasabi po sa Bible dito na meron ng particular na grupo ng mga tao na pwede magbuhat at maglipat, okay, ng kabalatipan. Nakita ba yun? At bawang ipuin po ang kabalatipan nito kahit ano mangyari. Kahit po magalitan nito na pinagdala pa nito na magdala ng kabalatipan, ay bawal kong ipuin ito. Kaya po, ang tanong, paano na madadala yun? Hello? Paano na madadala ang kabalatipan? So, ang ginawa ko ng Diyos ay design ko kabalatipan. Let's see the picture. Hindi mo nakikita, yan po ang part of the covenant, something wrong with our projector, bumaba ko siya. No? That's the picture of the Ark of the Covenant. Ang nakikita niyo po, para buhatin ng mga Kohathites, okay, na mga device, ang Ark of the Covenant, that's the Ark of the Covenant is made of solid gold or covered with solid gold. Okay? Meron po siya mga poles, doon tawag sa Ingles, meron siya kaway na parang pasalin, nakapalubos sa mga arbolya ng kabalatipan doon sa ring. Okay? So they were not allowed to touch that, even the Levite. Okay? They were only allowed to carry it. Pero nung iniwan mo ang kabalatipan, inilagay mo sa karwahe na hindi mo yun ang kautusan ng Diyos. Hindi mo nakita? Hindi mo nakikita ang picture ngayon? Now, there are some scholars that believe that David and his Israelites had failed to read the instruction manual, the law, before they moved the ark. The bigger men have changed much in the past 2,000 years or so when they read the instruction. So, which gives us quotes sa 2 Chronicles, dito natin makikita, and I will make the story short, no? Ginawa po natin David, ang dapat niya alam, okay? He conferred with his officers and commands of thousands of mothers of hundreds, and he then said to the whole assembly of Israel, if it is good to you, if it is the will of the Lord our God, let us send word of our wife to the rest of our brothers throughout the territories of Israel, and also to the priests and Levites that are with them in their towns and pastures land, come and join us, let us bring the ark of our God back to us, for we did not inquire of it during the reign of Saul. So sa kanyang paglipat, kanyang inisip talaga, okay? Kaya lang, ginawa niya po ang lahat ng kanyang dapat sa paglilipat po ng kabalatipan. Okay? Pero sa kabila po ng inang ito, nangyari lang ito kay Uzzah. Now, think of this with me, okay? If we could move the ark safely without poles being in the race, and if you could touch it, the ark without dying, how do you suppose they got the ark onto the car? They used the poles, isn't it? So kung alam nila, you would bow
yung iyong kahoy na yun para pasanin at pasok sa atang bolya. Di nyo, alam mo nila. Alam na nila ang kauso ng Diyos na yun ang dapat gawin. Okay? They knew they had used the force to move the ark, and yet still had decided to move the ark by the Coast Guard. Okay? Why would they do that? Bakit kung kailangan gawin yun? Na alam nila, bawal yun. At nilagay ko sa alaway. At itutulak-tulak ng mga bata. Dito po, mag-i-speculate tayo. The Bible doesn't tell us why they disobeyed God in this matter. But I think I have equal clues or guess. Okay? Number one, it was easier. Okay? Para sa kanila, mas madali. Bakit po? Sa Kiryat Jearim, okay? Nananili po doon ang kabanalipan for 20 years. Okay? Doon sa bahay ng Pinanam. At yung mga nalakbay sa Kiryat Jearim, patungo po ng Jerusalem is 10 miles. Alam mo sa kilometers, siguro baka 16 kilometers. Kasi mga kilometers na lang po eh. Okay? Now, so mahabang nalakbay po yun. Imagine having 4 men carry a heavy bag with poles on their shoulders for 10 miles. Wouldn't it be much easier to put it on a cart and let the oxen do the work? Of course, it would have, isn't it? Bakit ang tanong ko? Why use an ox cart? That question brings me to the second observation po. The second observation. The Philistines had done it, di ba? Isinagay ko naman ng Steo, ang kabalatipan ang termos na ito. So, kung sila hindi namatay sa ginawa nila yun, it works for the Philistines, why wouldn't it work for them? Yung po ang second observation. Ang kasalapan ko, it didn't work sa kanila, and then died. So in spite of the fact, in spite of the fact that the people of Israel had turned this event into a giant worship service, after po, nung hinipan ko, ginawa ni Aaron David, tinawag niya ang lahat ng kanyang mga opisyalis, mga sacerdote, 30,000 para hinipan lang, para umawit, magdiwan, pero sa kailangan lahat ito. Okay? Over sacrifices to God, sang songs of praise and honor to the Lord, we're rejoicing and praising God's name. In spite of that, okay, God was not pleased. And then died. See, nasa kalagitnaan ng malaking celebration. They were singing and worshiping God. Ang tanong ko siguro ninyo, why wasn't God pleased? But indeed, nasiyan ng Diyos, number one, two reasons. They replaced obedience with laziness. Pinanin po yung pagsunod sa Diyos sa katamaran. Pangalawa, and they accepted the thinking of men over the clear commands of God. Kasi tinanggap nila ang isip ng tao sa ibabaw ng utos ng Diyos. Ang tanong ko dito, could that happen to us? Pwede ba ito mangyari sa atin? Oo. Pwede ba ito mangyari sa atin? For example, for instance, take laziness for example. Ang katamaran. Tingnan mo ninyo. Tingnan niyo mo, no? Nakita ba sila? Hindi na kayo sa kalwahe. Alam nila, bawal sa kausa ng Diyos. Hello? Hindi nyo. Hello? So, sa kanilang pagsubay, sa kausa, kaya sa tanong namatay. Hello? Tingnan niyo po ang katamaran. Take laziness, for example. Walking with God is a hard work, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, apak na kami sa Panginoon, thank God, na kayo nandun sa unang pagkakataon. This is your time that God has appointed this time. If there are a person here who are maybe our guests or first time, please serve the living God. And I believe that every step, people that have invited you, I believe that is not an accident. He wants you to have a personal relationship with Him through our Lord Jesus Christ. Okay? That is the start of our salvation. That is the start, okay, of our discipleship, of knowing the Lord in our life. It is not enough. Okay? Hindi mo sapat na agad sa Panginoon katapos we go our own way. No, that is not the purpose of that. So today po, no, you have to walk with God after receiving Him in your life. Amen? So dito, walking with God is a hard work. God has done His part. He has called you now. It is your part. Sabi ni Paul kay Timothy,
work out your salvation with fear and trembling. Pagkalabawin mo ang kaligtasan na ginawa ng Diyos sa iyo, sa Lord, from the inside out. So, yun po na gawin ng Panginoon sa atin. So, walking with God's heart, it is much easier to divide Christianity on a part-time basis. Ang ina po sa mga Kristiyano, ang karakteristismo po ay part-time lang. Okay? It is easier to choose to rely alone on someone else's faith rather than walk with God. Ang ina naman ay nakikisa kahit lamang sa pananampalataya ng iba. Sa kanilang paglakad sa Diyos. Walking takes time, di ba? Ang paglakad ko hindi panahon. Gusto tayo ng panahon. Walking takes effort. It takes time to pray. Lalo natin ngayon, naging westernized sa tayo. Okay? We don't have time pag isa sa umaga. Ano na nasa isip natin? So, take time to pray. It's so much easier to allow the preacher to do the pray for us. It takes time to study our scripture, the Word of God. Okay? Ang iba lang, hindi na mag-iskay na lang ako sa pananampalataya ng aking kapatid, ng aking asawa. Okay? Alam mo rin kapag nag-iskay na kayo, you are what? Ang nangyayari po, pinuputol mo ang relasyon sa Diyos. Amen? Hello? Ang gusto Panginoon, ikaw ang aking pananampalataya. Doing your faith, the easy way robs us of the closeness to God. See? Kung gusto mo na malapit ang kasama mo at nakikisakay ka lang sa kanya, ikaw ang natulogin. Siya nagiging malapit sa Diyos at kami namamatay sa kanya at nagpapala sa prosesya ng Panginoon. Nakikisakay ka lang sa pananampalataya ng iba. So, ikaw ang natulogin. Yung gusto ng Diyos na malanasan ng kabubuan ng kapuspusan at maraming mga bagay na iyong tatanggapin sa iyong pagpupunta niyo ng mga kilala ng Panginoon. Huwag kayo maging katulad ng Diyos Christian. Nasa Sunday school, gusto niya Diyos lang. Hello? What about accepting the deity of men over the creative moments of God? Ito pangalawa, observation. Tinanggap kasi ng tao. Okay, doon sa ibabaw na maliwanag ng utos ng Diyos. The point of this incident is that Uzzah was assuming that God was pleased when God was not at all pleased. See, akala ni Uzzah, akala niya, sa kanyang pagkantawin niyo, kung magandang kayo intention, masisiya ng Diyos, pero hindi na siya ng Diyos. Iyon po ang nalaman. See, kahit ang intention mo, maganda, pero hindi, iyon ay labas sa kapos ng Diyos. Andiyan po kayo? God was not pleased because His laws were not being observed and people were not honoring His holiness. As I see, okay, one of the greatest of the problems of the churches of our day is one of a feeling that God is pleased. See, akala ko nila, ito problema ng maraming iglesia sa kasalukuyan. Nakala nila na siya ng Diyos. We know however that God is not pleased, even though we feel that we are under His blessing. Okay? Why is not God pleased? God is not pleased because we have made His grace a substitute for our unrighteous living. Alam mo dito sa Amerika, dahil ko sa area ng Chicago, very prevalent yung doctrine of eternal security. Once you become na Panginoon, you can do your own thing. Meron naman isang incident po sa Amerika a few just last year. Siguro ito ba na-diyago, no? O na-broadcast over the world. Meron sa tao, bigla si Maret, pinasuman niya sa gym, pinapapatay ng mga tao, tapos binalagyan niya sa sarili. Alam mo rin ba nakita sa vlog niya? Sa vlog na si computer, sabi niya, today, kinontemplate niya, I will see my Creator. Pupunta ako ng langit, sabi ka sinabi ng mga pastor, na ako'y pupunta ng langit. Okay? Sa kanya, hindi ako pinapapatay mga tao, pinatay ka sa sarili. Sa mga sinabi daw ng mga pastor, at mga inigawin, okay, pupunta pa siya ng langit. Tingnan mo po ang ganito lang kanina. See, if you're not reading your Bible, you have replaced the grace of God into unrighteous living. God is not pleased because we're not moving forward so that we could possess our goal, our Canaan. So, alam niyo mo, kung meron katamaran sa inyo, kaya nakita natin, kaya nila ang mga kawatas, buhatin yun. Pero ang ginawa, para maging madali, ano nakikip sa mga Kristyano? Sana, para pwede na yan. Pwede na dito, pwede na. Di ba? Pwede na yan.
Alam niyo, isa mga shortcut kadalasan it leads to sin. Nandiyan ba kayo? Huwag na po kayo makinig ako namilusan. All ba sa isip? Okay? Hello? So, minsan ang mag-responde po ng mga tao, lalo sa ating mga babae ko, business as usual. Business as usual. The program of salvation has been made convenient and non-demanding by God. Ang programa po ng kalikasan naging convenient na sa marami. Behind the pulpit. Okay? At walang dinidiman sa kanila. Instead of deny yourself, take up your cross and follow Jesus, we are teaching that all one needs is to confess he's a sinner and ask the Lord Jesus to take him. And that is true. Pero hindi po sa mature. We have to know the Lord more in our life. Amen? This is an appropriate beginning. Now, we have hundreds of thousands of evangelicals all over the world, all waiting to be resurrected. You talk to them about righteous behavior, they will not listen. Okay? They are so certain God is pleased with them, but He is not. Amen? Why? Bakit po alam natin? Because how do we know this? Because they are not keeping the commandments of Christ and His apostles. They are not sending their body a living sacrifice that they might prove that God's will in their life. Wicked behavior is becoming more prevalent, and the Lord is commanding His people to repent of their adultery, murder, gossiping, lying, giving, covetousness, lack of enjoyment, lack of earned discipleship. This is the direct command of the Lord. So let us remember who's not. Okay? Let us remember who's not. He was certain the blessing of God was on him. He was doing what he had been commanded. He was in the center of big religious undertaking. But himself was unaware of the actual attitude of the Lord. Hindi niyo pinapatalo ang tunay na attitude at pandaman ng Panginoon. Okay? So if this is our condition today, let us introspect. Siyasabi natin natin ang sarili. Ano man kalagayan? If we Christians are unaware of the actual attitude of the Lord towards us, the solution is what? To pray until we hear from the Lord and then just assume He is pleased with us. Amen? Huwag na tayo mag-alisa ng sakali, ay, nasisya ng Diyos sa akin. Siguro, alam mo, sa mga in the past few months, Sister Camila, Pastor Carino, was ministering to you in your vertical relation with God, and I believe you were full of that. However, okay, now, let's check now, okay? Is the attitude of the Lord towards us please being pleased? What have you done? And I believe God is pleased. Why? You're here. Amen? Nasisya ng Diyos. Bakit? Nandito kayo. But now, check your heart. Why are you here? Amen? So, if God has used Pastor Karina and the moving of God's Spirit, but now God is sanctifying. God is what? Purifying our hearts, our motives right now. Amen? So that He could give you the best. He could give you Himself. He could give you the fullness of His reward and the fullness of His presence in your life. You know what? When this thing comes and becomes a reality in your life, okay, listen, everything will just fall into line. Lahat naman inanasan niyo, lahat na inyong inaasamas sa buhay, they will just fall into line. Sunod-sunod na yan, nag-ipagkakaroon ng Diyos. Sapagkat pero nais niya, ang target niya muna ay ating mga puso. Amen? So, today, ito po nakakalungkot. So, God is not pleased if we are not keeping the commandments of Christ and His apostles. So, while reading the Word of God, that's why hindi mo napapansin, itinuturo kayo sa salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon, ang kanyang utos, sa pamagitan ng mga propeta at mga lagad, sa salita ng Panginoon, yan ang magkakabit sa iyo sa kainagdan na itinagda ng Diyos para sa ating lahat. Amen? Hello? So, the Scriptures also commanded us to pray for our leaders, especially those who are looking after spiritual welfare. These are your pastors and the leaders here. Hello? Have you done that before? Maybe more nice namin, no? Just like I've been sharing with you.
God is maintaining your vertical relationship with the Lord. Okay, first and foremost, that's the most important thing. And on its own top, pinag-usapan natin ang hierarchy, God, and secondly, okay, your spouse, thirdly, the member of your family, third, what your brethren in the church. And then, fourthly, your friends and acquaintances. Yun po, hierarchy ng inyong pong pag-ibig sa inyong mga puso na sa aking dalangin. Ito ay kumikilos ngayon sa inyong mga puso. So we are commanded from the Scripture to pray for our leaders. Amen? And also for our pastors. You know what? It is hard for me to say this, but we have to be one heart and one mind. Sa basa akin nakikita na yung living. God is doing mountains in our lives, but He's doing within it first before you make this great move while He's doing it right now. But I believe more than this, God will even do in our midst. Okay? But He has to prepare our hearts for today. So we have to be one with our pastors. We have to be one with the workers. So now, it is a moment of God to pray for them. Not only pray for them, take note. But, take note of this. Pray for leaders, but undergird them in the word of the Lord. We have to undergird them in the word of the Lord. Not only pray for them, it's not the command of the Lord, but also undergird, meaning to support them in the word of the Lord. Now let's look one instance from the Scripture. In Acts chapter 6, and I don't have time to read this, here we can see there were contention arose regarding the daily distribution of food for the widows in the congregation. Meron pong contention, meron pong alitan na nangyari po doon sa mga Acts sa chapter 6. Kung saan po mga balo, ang iba ay nakahanap ng maraming pagkain, ang iba kaunti, ang iba wala. So, ang nangyari po, ginawa pa ng mga apostles, they are aware of the problem, okay? They wisely discern that it will be a mistake for them to abandon their God-given assignment in order to wait on tables. So, kanila pinapuntan ko, kung ito lang ang gagawin nila, na maghihintay, magpapakain, okay, yung panahon ng Diyos sa kanila, kaya kanila pong mawawala. So, it was up to the church to prayerfully choose Spirit-filled wise men to fill the role of deacons in the church so that the business of serving was not neglected. In that way, the apostles will continue to give themselves to prayer and to the study of God's Word. Para po, ang mga apostoles, ang mga nagad ng Panginoon, kanyang malagay ng panahon sa panahon ng pananalangin at pag-aaral sa salita ng Panginoon. The role was not to be neglected. Okay? Kung papakain, hindi po dapat po pabayaan nyo. At ganun din po pag-aaral at panalangin ng mga lagat. So, ang ginawa ko nila is in their disciple handle what role. So, leaders need ample time to spend with the Lord. Ang mga pinuto po, ang mga tagapamuna, lalo mga pastor, kailangan po magkaroon ng maraming panahon na gumula sa harapan ng Diyos. Otherwise, they will surely burn out and ultimately stray from the true plan of God for their lives. Although reading the widows was a legitimate concern, legit po yun, karapat-dapat po yun. The apostle realized that they could not get overly involved, okay, in every invalid need and assignment in the local church. Sadly, ito na naman po, napasal po ko ngayon in different area, different major cities in America. Nagpasimula ko somehow po sa LA, pagkatapos sa Sacramento, sa San Francisco, more than a year ago, nagandali ko sa Chicago. You know what? I know. Ito po sinasabi sa inyo. Sadly, many pastors and leaders of ministries are expected to do everything for everybody. Ito po yung nasa nila, nagawin ang lahat para sa lahat. They preach, they teach, pray, prophesy, they people to Christ, ministering healing to the sick, cast out demons, perform marriages, funerals, counsel couples, and families, teach children, church, the choir in worship, appreciate our community, baptize new members, clean the restroom, to be a custodian, to be a helper, a maid, a babysitter, work a secretary job. The list goes on. Yung po ginagawa. Hello? Now, let me say this. There are at least 7 ways of considering ministry and at least in letting the Lord
ministry. 7 weeks. Hello? Meron ba? Or, wala na? That's it? Wow. Tignan mo ba ito? So, there are these 7 ways of discerning what leaders need, okay? And the saints, the living in the Lord ways. Do you want to know them? Hello? Okay, number 1. Know your pastors and ministry leaders by the Spirit of God. Kilalanin niyo po yung pastor na kasama niya, nangunguna sa pamagitan ng Spirit ng Panginoon. Ask the Holy Spirit to reveal your pastors and ministry leaders to you as He sees them and get the picture in your heart at all times. Number 2, consult the Holy Spirit for strategies to be effective in your assistance. See, the first and surest way to be of help to any ministry leader or pastor is by asking the Holy Spirit of God to reveal the nature of the burdens they carry. We should also ask God for wisdom and strength so that you can effectively assist your leader in the short and long term. Number 3, love and encourage your leader. Love and encourage your leader. Mahalin God, palakasin ka rin mo. Amen? Some leaders need to be steered away from false burden by being reminded of their true assignment in God. They need to be reminded of God's vision and plan for their lives too. We need, ito po kailangan natin, we need more anointed, God-called helpers to come alongside our leaders to lift the load of ministry off their shoulders by offering sincere encouragement. A kind, well-timed word of loving encouragement can make all the difference in the world of weary people. Alam mo niyo, kahit mga salita lang ninyo, a well-timed word of loving encouragement. Ito magbibigay ng malaking pagkakaya sa isang pagod na pastor ang magagawa ng Diyos. Alam niyo po, kaulang makalawa. Nandito kasi, dito na pong nakatira, no? Imagine, hindi kami dito, without any privacy, sacrifice ko dyan eh. Okay? Live! Tingnan niyo pong tira namin. Okay, thank God sa condition ng church ngayon. But you know what? May pumunta dito, siguro kapatid galing sa ibang church, nag-hear ng mga banners. Okay, hindi lang na akong pastor. Pumasok sa dito, gagrata. Ay, ito mo, ang intention niya, pero secretary mamas na dito. At ako pumasok, sinalubong niya ako, niya lang ako senior pastor. Sabi sa akin, ang tagal ng church ito, ngayon na natayos. Ha? Salamat, meron lang pinipin ng natayos. Pero sabi sa mga ako, ang tagal ng church ito, ngayon na natayos. Hindi po matapos eh. Pero alam niyo, encourage na ng Bible. Kaya, alam niyo pag gabi, sinasabi pa sa mga kapatid natin eh, sa nangyayari po ngayon sa ministry o sa Chicago dito, pahugugin. Sinasabi ko sa kanila, harapan, hindi ko naman namin kayo mag-isa. Ano? Pagkatapos, sasabihin ko ng ganito sa inyo, lahat ng mga words, magsasabi ng mga salita na hindi maganda. Okay, sa mga ginagawa natin. Alam mo ninyo, paano tayo lalabas? Kaya tuminom niya sa Chicago eh. Sabi ng kapatid, nag-meeting sila na hindi ko alam. Makatapos tinawagan yung mga kahit na regular attender. Okay? Makatapos sila ka ng mga kasama hindi mo na napalataya. Sabi niya, sinabi ako sa meeting dito. Sabi niya, hindi na mo tapos kasama eh. Kung paano mo kasasama dito kayo gusto mo nag-aaway. Hello? Ganun po, kung tayo magsasama, kung tayo dito, hindi nakakasunod, paano po yun? Okay, salita na lang po, mag-ingat kayo. Lalo na po, makakapit sa mga leaders. Amen? Love and encourage your leader. Ano po, endeavor to be a helper, not a leader. Huwag po niya kayo na maging katulong, katuwang, hindi mo lagi nakasandal at pagbigat. Hello? Sinabi ko sa mga kapatid natin sa ministry, no, ibilang ako sila, sabi ko, si Moses na kung siya sabi ko, ano, itas naman ang kamay. Dalawang kamay, natapos sa pagkako. Pero we don't have time to for this. Pero inawa kasi ni Aaron na si Har. Para po, yung pinangkamay niya, huwag mo magamit. Kasi po, sa panahon na yun, kapag binabawa ko ni Moses, ang kanyang kamay natatalabas sa Israel. Dapat
ng dalawang ito. Kaya ginawa ko nila, parang ano na, inubos si Moises, okay, pagkalas sa posisyon niya, at tinaas ang kamay, isa dito, isa dito, para sa pinakamas na gano'n, nanalabos ng Israel. Okay? Yung pong dapat kailangan ng mga pastor, itaas ang alamang kamaan. Kami napapalo na. Okay? Yung pong ginawa ni Elias, di ba yung sabi sa kanila, sabi ko sa mga kapatid sa wars na yun delikado ang namarami namin ng mga kapatid na Israelita sa mga kababayan. Bakit? Sa tupin pa ba ni Moses sa kanyang kabayan? Nagkakaroon na marami ng mga kamatay, magkamag-anak nila, nakatatay nila, mga mamatay sa tigman. So, ginawa ko ng tao ito, nagdalawang ito, napapasin. Pero sabi ko nga, bakit? Bakit Diyos ang sana ginawa na ng Diyos binigyan sa supernatural strength si Moses. Di ba? Parang kayo na kayo ang maawit, magkakaroon ng tigman. O, nakakita ko naman, pero gawin ko ng Diyos, o kaya, gawin naman ng kanyang kamay. Di ba? O kaya, magdala ng dalawang kamay, para dalawang awakan kanyang kamay. Pero na-discern ng dalawa, hinintay ng Diyos ang dalawa, katabi niya. Katabi niya. Okay? Para magtaas ng kanyang kamay. Na-discern ng kanyang Panginoon. Kinailangan. Gagawin ng Diyos ang lahat. Pero, hinintay niya ang dalawa ito. Kayo po yun. Hello? See? Pwede kami ng Diyos Yung mga supernatural Pero kailangan kayo. Kung Diyos kami nalaman na supernatural dito, ang hangin lahat ng mga dito, ang gagawin niyo, matutulog. Pagmamas na ng hangin. Okay? Hello? Hello? See, the significance of your role and perform it with joy, hindi niyo po kahalagahan na yung bahagi. At gawin po ninyo ng buong kagalakan. It's important for you to know your value and significance to the team. This allows you to serve and function with joy, knowing that your labor of love is not in vain, but is appreciated and will be well rewarded. See, tingnan niyo po ang bahagi niyo sa team. We are bigger. We are a family. Okay, number 7, always keep the corporate vision mandate in mind. Ito na napakalaga. We can assist our leaders by always keeping the big picture in mind. See? The big picture is the corporate vision or mandate, and then just our part of that vision. And whatever good you make happen for someone else, sinasabi ko ng Bible, God will make it happen for you. Kasi po alam ninyo, isip gagawa kami ng mga decisions. Okay, listen, as a pastor, I'm not required to explain everything to you. Okay? Minsan ba, ikaw bakit hindi mo nakikita? Hindi mo na, then you will just. See, you have to have what? A corporate vision mandate in mind. Malawakan na darawan ba ginagawa ng mga pastor at magagawa ng mga bagay ito. Huwag na yung sarili mo panintahin. Minsan yung gusto mo mangyari. Minsan yung dapat yung dictate na kasi, no! That's a no-no. Amen? Now, practical steps, 5 minutes, to undergirding your leader. Now, take note, this is a direct command, okay, from the Lord, not only to pray for the leaders, but to what? Assist them, undergird them in the word of the Lord. Hello? Nandiyan ba kayo? Amen. So, now, following 8 steps to help undergird your leader from the weight of ministry. Be willing to put your shoulder under the weight or load. Alam niyo ba, no? You're willing. Be willing to put your shoulder under the weight or load. Alam niyo ba, parang yung mga bagay natin gawin dito. Ano din namin kayo na? So, alam niyo ba, no? Kailangan yung mga baka, may dalawang pamanok, yung mga dalawang oxen. Yung isang oxen, isang sa pamanok na sa akin, yung ilan ay nasa inyo. Pagkasabay tayo buot natin. Amen? Now, be a problem solver, not a what? Finger pointer. These are practical, okay? Steps to undergird your leader. No, be a problem solver, not a finger pointer. Para mga Kristiyano, nagmana kay Eva. Lagi na pumuro, ikaw kasi. Ikaw ang gumawa ng solusyon. Amen? Hello? Number 3, take the initiative in getting things done. Ito po lang dito. Taking the initiative. Okay? Taking the initiative in getting things done. Ano po mga project natin dito? Ano po mga ganyan nangyari, no? Yung concert. Regalo pa rin po po niya dito. Ano po nakita mo sa concert?
Ang dalawa ng ticket? O pinabayan nagbasto na kayo? But I thank every one of you, okay? Nasa niyo po yan. Hello? Hey, initiative, pastor na ba magagawa namin? Kaya lang, ang problema dito, kung walang pakat ko, nakikilos. Hello? Hello? Sana po hindi ganyan sa gawain ng Kristiyano. Hello? Ano ba niya? Ano yung susunod na pwede natin gawin? Pag-isip sa umaga, ano po ninyo? Nag-voice na ko niyan. Inalis ng tubig sa kapaligiran. We're trying our best, okay, to give you a comfortable worship area here. Pinahirapan po natin dahil so that you can worship the Lord. Walang distraction, okay? Nagbawas na ako. Doon mga, alam niyo mo, understand tayo, hindi ko understand. Alam mo, malaking initiative na pwede gawin? Yung mga anak natin, kayo mismo, pinahirapan mo, pero kita mo sa basura. Kumain, kita mo sa basura. Alam mo niyo ako yung makakapisa na bago wales, makiusap lang. Can we give about 2 hours in one particular day, Saturday, or whatever, kaisan natin? Mag-sinara kayo tayo dito sa church. Kasama kayo magdala kayo ng wales, saan? Alam mo niyo kung kayo, hands up dito na mga sa akin, makikita ninyo, maunawaan ninyo. Yan o? Hindi na kami kayo dito, tapos kayo dito, pagkatapos hindi ng Jesus sa iba. Hindi ko makalos sa Kristiyano. Hello? Kasi pa ko yun, magsilang din po tayo isang wedding initiative. Nagawin po natin. Yung baka gawin natin, nakakagalit mo. Meron mo nakapaslit mo? Alam ko ninyo, hindi kaya sa tao ninyo. Mas naman ako magagawa ko. Ito, tulong-tulong tayo sama-sama. Work as a team. Amen? Eliminate excuses from your vocabulary. Eliminate yung mga excuses natin. Sa iyong vocabulary, these are the practical steps undergirding your leader. Hello? Pastor, alam ko ninyo, namatay ko yung aso ko. Hindi ko na 10 araw. Hindi ako makakatin. Hello? Meron ko puntaan dito, hindi ako makakatin. Alam mo, Pastor, ikaw ako sa likod mo. Okay, salamat nga sa likod mo. Kailangan sa video, bigyan tayo mo sa akin. Hello? Alam mo ninyo, napakalang ito, nagsasakripisyo para, okay, they're giving their time, their advice, and everything. And I want to mention the name, but you know what, they don't want to. Ano ba? Give constructive suggestion. Give constructive suggestion. Kaya ka magmukhain, pero very constructive. Hindi mo sabi, Pastor, ito gusto kong gawin ko. Ito ang gagawin ko. No! Mag-suggest ka. Amen? Hello? Kasi meron tiny ang lahat ng mga bagay na dapat gawin. Amen? Number 8, endeavor to be a team player. Dito tayo, endeavor mo muna, hindi tayo mag-team player tayo. Ako mahilig sa basketball. Kailangan mahilig sa basketball. Meron tayo basketball team dito. Parang analysis na. Analysis na basketball. Pero, champion tayo. Alam ko ninyo, kung walang teamwork, hindi tayo nanalo. Kaya minsan tayo, mahilig sa basketball, kasama na ng tawag, kaya grabe yan, may tao bola. Tinawag kayo bola. Sa kanya lang bola. Nandito ko lang tatakas ako. Alam niyo matakot ang bola? Gusto niya siya lang. Kaya wala kang teamwork sa kanya. Ano ba ninyo? Para tulungan yung pastor ninyo, huwag kayo matakot ang bola. Hello? Kailangan yung teamwork. Yung kalakasan sa isa, yung kalakahinan ng isa, pagbuhatin natin. Tungo sa pangitangin ng binigyan ng Diyos sa dapat natin campus dito. Amen? Kayo na yung mga teamwork kayo, kaya may magagawa sa Diyos. Sabihin niyo na, yung presence niyo, yung pananahin niyo, yung mga dapat natin naman. These are the practical steps undergirding your leader. Amen? Hello? Parang lumukot kayo. Alam mo niyo, pray for us. Thank you. One of the bigger decisions after 6 years, baka dito na po kami mag-stay. April 20 and then
I will pray and I'll bring leaders there. I don't know what will be the outcome starting from the day, but I will be shipping most of our stuff now. Then we'll concentrate here. Okay? So we need you guys. Okay? We need you guys. Still, this is a prayer for us, but there will be a lot of sacrifices for we have to go back, okay, because we're the immigrants there. However, but we will be praying that God's taking direction. Sa mga gusto ko ng Panginoon sa atin, at indeed, that's why, okay, I'm saying this, hindi ko mga yung karma natin, please bear with me, no, mga bisita po natin, please bear with us. But this is the direct command of the Lord. Now, lastly, how to properly intercede and pray for your leaders. Now, this is what I want you to do. I'll just tell them. Okay? Listen carefully. Ewan ko, I don't know, I need PowerPoint, but hindi ko na registered. Maybe we'll just give them and give you a copy for this. Now, how to properly intercede and pray for your leaders. Okay, number one. For every believer, these are men and women of God that God brought into our lives at certain seasons and time to take us to our next level. So I encourage you to make a commitment, okay, to have a kind of commitment during this season that your servant of God will not become discouraged and lose hope. Okay? Tumadaan sa amin yan. Lalo po ako, I've gone through a lot. Those of you and here as well. And minsan po, I confess, without the strength of God, ang ginagawa ni David, ginagawa ko rin, I encourage myself in the Lord. Ginagawa ko yung palagi. So please pray for them, okay? And these are the prayer points. Determine to pray for the men or women of God in your life. Number one, pray that their weaknesses will not become a stumbling block to others, or nor be over-magnified in their own minds. Alam mo rin yung kanilang kainan. Sana po mga kainan namin huwag maging ito'y katipisuran. At huwag naman sana, ito mag-magnify sa aking mas sarili na hindi namin makasulong sa mga buhay. Amen? Pangalawa, hindi mo pagiging para namin. May kainan kami. At sana, ito pa po maging katipisuran. Okay? At ito sana, hindi mo mag-magnify kasi kung ang tendency, kung lalagay pointing fingers sa pastor, ang tendency ko, they demoralize kami. Hello? Number two, pray for that your weaknesses, pray that your self-image will not be damaged during or after seasons of personal attack and criticism. Meron po tendency yan eh. Yung self-image nila, or image, because from the use of the Lord, there were times, okay, that it will not be damaged during seasons of personal attack and criticism. Number three, pray that their trust in God and love for people will not fail. Pray for that. Number five, pray that Satan will not succeed in convincing them their life, their message, their ministry is not making a difference. Kaya mo minsan namin, buhay namin, ganito lang ako, puro kahirapan na lang ba? At parang kung ano nangyari, at wala kami nagagawa, pero parang kung ganyan. Okay? Pray that their passion will remain so hot that they will never become bored with their assignment. Yung mga kapatid eh. Alam mo ba sa Chicago? Minsan sa trabaho eh. Ito nakawali ko, hindi ko kasama sa kanina. Minsan, apat na araw, hindi ko maalis ang bahay. Okay? Over the internet, minsan, hindi na kumakain. Alam mo, I lose about 10 pounds over there. I could not even without my wife. Kaya, mahirap na iwag kami dito, that's why we're deciding this. Hindi kami pwedeng, nandito kami. Ito lang yung problema namin sa States. We started a lot of churches, lumalago, pagkatapos, i-entrust ko sa ibang mga workers, pagkatapos mga matay. Okay? So, isa ko naging problema ko ngayon, ayaw ko akong pauwi. Gusto nila makikipag-bargain ako, ilang araw akong uwi. Yun gusto nila yun sa akin. Kung gusto mo pastor, pagsabi niya, let's bargain. Kung pwede ka ng 10 days doon, o 20 days, kailangan kukunin ko sa Philippines. Yung po karakter ng bimitingan, walang ba? Bakit paglisan? Hello? So, pray that, dito pa, pray that the Holy Spirit would quickly expose anyone close to them with hidden agenda, wrong motives, and big character. Kasi po, kailangan din. Pero wala kang kayo sa amin eh. Maybe they have their motives.
ito po yan ng over the years, sabi ko mga pastor, no? Yung mga bago lang ako palis, yung sa babae na grade dito, sabi niya, pastor, kasama mo ako dito, ayaw maging katulad ni Lilia, maging Piatonin, at ni Aaron, mga rebelde kay Moses, ayaw ko, may pala, ang nasasalit mo, siya palang rin leader. Siya palang tapos dito na. Lections, ewan ko mga tao sa West, yung mga naging ng mga kanila nag-recognize, ewan ko na po kung nangyari sa ulo nila, okay? So, that God is close to the hidden agenda, okay? Yung motives. Kaya po minsan ito sabi nila sa akin, sobrang kayo yung pastor and to the point they're taking for granted. Ano niyo po yung nangyayari? Ano nangyayari? Nag-decision na sila, kumagawa na sila, napakalason pa na sasabihin sa amin. Hello? And that's a no. Ano ba? Pray that their financial river will continue increasing for bottom overflow. Pag-pray po ninyo na ang ating financial aspect. Imagine, tumatanggap ng allowance doon kahit nandito, pero now we don't receive anything anymore. See, sacrifice that. Pag-pray po ninyo na habang we pray for you guys, for your financial breakthrough in your life. So pray for us as well. Okay? We have family, we are persons, we are cousins, we need a financial breakthrough as well. Now, ano ba? Pray that their family would be protected from the many disappointments of ministry. Alam mo yan, ano sa bayan, kasi kapihingan ng Diyos sa disappointment po ng ministry. Nakita ko po ito, maraming mga anak ng mga pastor na sila po ay ayaw ng pastor na discourage hanggang sabi nila, pastor, dapat umalis ka lang dyan. Hindi ka makakagdala mga tao yan. Okay? Binigyan mo natin ng buwan natin, pati naman ng resources natin, lahat nakakapos na ba susunod sa atin? Pray for that. Pray that the constant pressures of ministry will be balanced with seasons of rest and relaxation. See? Pray for that po po nyo, that the constant pressure of ministry will be balanced with seasons of rest and relaxation. We need to rest as well. We need to relax. Para ma-unwind from this. And lastly, pray that the joy of the Lord will fill their lives and overcome seasons of weariness. Amen? Hello? So, I think I'm done. Okay, let's all stand up. Hello? So, let's all stand up po. So, ito po sinasabi ng mga sa akin. Si Uzzah was unaware of the actual attitude of the Lord. Si Uzzah po, no, hindi niya alam ang tunay na pandaman ng Diyos sa kanya. If this is your condition, kahit kung mga Kristiyano are unaware of the actual attitude of the Lord over us, the solution is to pray until we hear it from the Lord, and then just assume He's pleased with us. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you this morning. We bless you, Lord God. We bless you, Lord God. Thank you, Jesus. Tignan mo natin mabuti ating mga sarili. Huwag natin magpagalan sa Uzzah doon. His intention was outward and legitimate. Ayaw po niya mga kahulog at balaglag at kabay. But they knew, alam nila, that's a direct disobedience from the Lord. His commands. In the middle of great event of worship, singing and clapping and everything else, but the judgment of God fell upon them. So today, as we introspect, today as we sing God's praise in our hearts, lalo sa mga bisita natin, at kung siguro may makakataon na kayo ng tinawag ng Panginoon, malalang ilan sa mga bagay na kamilig, pero ito po ang aking paniwala at pagtitiwala. Hindi po aksidente kayo po ay nandito. Hindi po aksidente na didinig ng mga bagay ito. Sa inyong nadinig at mga bagay na niyayari ng paman, ang nais po ng Diyos lalo na sa mga bisita natin sa kauna-una at nakakamu.
ang nasa Panginoon po magkaroon kayo ng personal outline sa kanya. Sa pamagitan ng kanyang bukong anak na namatay para sa iyo. Kaya ang ating pagdalangin lalo po sa ating mga kapatid, papasukin niyo po si Kristo sa inyong puso at sabihin natin sa kanyang Panginoon, kailangan kita sa ating buhay. Panginoon, ikaw ang aking panlubos. Ikaw ang Panginoon. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkukulang at pagkakasala. Ugasan mo ako sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Magpasok ka, mag-hari ka. Nais kita makilala pa at maunaman ang malanasan. Gusto na ang Panginoon sa ating kapatawaran na ating pinagdaan. Kasi mula sa oras nito ating sinusto ko ating buhay. Pagkalagong at tayo mga kagalaan at pag-ibig na mula sa Espiritu na hindi pa naranasan sa buong buhay ko. Pagpalayan mo Panginoon natin sa bayan. Pagpalayan mo ang lahat ng bagay natin natin. Maghari mo Panginoon sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So, kung ito mga kaibigan, mga magulang, dalangin mo natin kung saan ang gusto Pag-Diyos sa akin. Dalangin natin magagawa ng Diyos. Dalangin natin ang bawat isa. Sapagat kung malaking bahagi sa inyong destiny, sa inyong kailangan, ang inyong mga magagawa, ang mga umaantabay sa inyong spiritual na pamumuhan. Malaking po silang bahagi sa inyo. Kaya dalangin po natin sila sapagkat sila ang maantabay ng nananangin. Upang kayo ay maging malakas at malusog sa inyong buhay sa ito. Kaya sa oras nito, idalangin po natin at makipag-isa sa kanila sa pasanin sa gawain po ng Panginoon. Kaya sa oras nito, ating dalagang ating masarili sa pananalangin para sa kanila. At kung maasa na sa mula sa oras nito, kung hindi mo kami naidalangin sa lalaan na buong puso, pakapasakyaw lang, ikay-gala. Ito po sa mga panahon ito. Ito hinihingi po namin hinihingi kayo na sana po ikailangan kami na iibang sa inyong pananangin sa lalaan. Ito po panahon na kailangan po namin sa posisyon na napakahalaga. Kung saan po nakasalalay mo namin mga bagay. Kaya makaisa po tayo sa kaminada ng napakabagay na mula sa naman, kung saan ito ang siyang mahihiwalay, ang siyang maglalagay ng patera sa pagitan natin. Huwag po natin mahihiwalay yan. Kaya sa bagay ko, tayo magpapagbabasa ng Diyos. At sabihin natin, ano ang tuloy na nagdalama sa atin. Huwag na tayo magpakasakali. Sabihin natin sa Kanya, Panginoon, ang nagdalama mo sa atin. Kasi siya ka pa, Panginoon, o hindi.